gaganda ang mundo. Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po, si Vic Garcia. Ako naman po yung kapamilya, Aveline Garcia, at ito ang Tulong ko pa sa Mo Global sa TFC, The Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong, kaalaman para sa buhay na mas matagumpay, Mas masaya at mas makabuluhan. Kapamilya, inis na inis ka na ba sa tagal at haba ng biyaheng mo papuntang trabaho? Oo, maraming ganyan ha. At kung minsan, 1 hanggang 3 oras ng buhay mo ay nauubos sa pagsagupa sa traffic. Good news, mamaya pag-uusapan natin ano mga paraan para maiwasang masayang ang panahon sa sobrang traffic. Sa ating episode na, hindi na ako natatraffic. Yan ang pag-uusapan po natin ngayon. At pag-uusapan din natin mga tips para maiwasang mainis. Yan, hindi lang po sa traffic, pati sa mga tao nakapaligid sa inyo, pag-uusapan po natin yan. Pero bago ang lahat ng yan, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa Tulong Ko Pa sa Mo Global. At syempre, bibigyan ko ng opportunity na batiin naman ang aking beloved husband na si Vic Garcia. Belated happy birthday! Alam mo, you're not just a blessing to our family, but to so many people worldwide. Kaya maraming salamat for sharing your wisdom to the people around us. Maraming salamat sa pagbati po. Okay, bago tayo magpatuloy po, papasok na po tayo sa Tulong Pampagana. Alam niyo po ba na ang Noy Pits, downtown LA, gives you a Filipino dining experience capturing the true essence of our homeland flavor na hindi mo, kung minsan nakakalimutan mo na, babalik-balikan mo yan. Correct! And it is more than just a Filipino restaurant. It is a celebration of Filipino culture, passion, and taste. Every dish is a story of our home. Panoorin natin ang aming recent visit sa Noy Pits, downtown LA. Magandang lalaki at babae po. Sa inyong lahat. Vic Garcia po. At Aveline Garcia, ng Tulong Ko Pa sa Mo Global on TFC, The Filipino Channel. Kung naghahanap kayo ng masarap na pagkain kasama ang inyong pamilya, anong dapat gawin? Bisitahin lang ang Noy Pits, downtown LA. And every time you're in Los Angeles, you need to visit Noy Pits, downtown LA! Maraming salamat! Kaya for reservation, Tawagan lang po ang numerong 213-265-7465. they're located at 333 S Alameda Street, 115, Los Angeles, California. Meron silang lobster buffet every Sunday, 11 to 8 Siguraduhin niyo po, nandong kayo dahil Sunday nagaganahan pa kayo, kasama niyo pa ang buong pamilya niyo. Okay, simulan po na natin ang ating programa ng Tulong Pampagana dahil paniniwala po namin, one idea can change your life, or in this case, one story can change your life. Simulan muna natin ating programa ng tinatawag nating Pampagana, di ba? At yan, ang Tulong Pampagana story natin ngayon ay tungkol sa isang taong iyakin. Yan, may mga taong iyakin po. Ikaw ba, iyakin ka? So, may makilala ba kayong taong iyakin? Siguro sabihin, meron po. Ito, ang ganda po ng kwento na to. At syempre, araw-araw maraming taong pupunta sa bahay ng isang wise man. So, humihingi sila ng counsel. At sila'y humihingi ng tawagan din ng payo sa problema na kanilang pinagdadaanan. Pero napansin ng wise man na madalas pare-pareho naman ang problemang hinihinga nila ng payo. Diba? Parang paulit-ulit na lang. Problema sa pera, problema sa pamilya, problema sa trabaho, at marami pang iba. So, naisip ng wise man ng magandang paraan para talagang matuto ang mga taong lumalapit sa kanya. So, isang araw, siya ay nagkwento ng isang joke. No? At lahat ng tao ay tumawa. Pagkatapos ng ilang minuto, sinabi na naman niya ang parehong joke. At ilan sa kanila ay tumawa. Sa pangatlong pagkakataon, sinabi na naman niya ang parehong joke. At this time, wala nang tumawa. Naku, bakit kaya? Sabi ng mga taong nakikinig sa wise man, bakit naman paulit-ulit kayo sa inyong joke? Ang sagot ng matalinong tao, you cannot laugh at the same joke over and over again. Totoo naman yun. So why do you cry? Sabi niya, over the same problem over and over again. Totoo po. Ang ganda po ng turo po ng wise man. Sana maging wise po tayo. Paulit-ulit natin na dinidinig the same joke. Hindi na tayo natatawa. Pero pag-isipan niyo mabuti, yung problema ang pinagdadaanan niyo. Ilang beses mo nang nadinig yan, ilang beses mo nang kinwento yan, ilang beses mo na naranasan yan, iyak ka pa rin ng iyak.
tama ba yun? Siguro tanong, sir, ano matututunan natin? Isa-isayin pa natin. Lesson number 1, stop crying over the same problem. Totoo, yun po yung sinasabi po ng wise man. Ilang beses mo na ba't iyak ka pa ng iyak? Ang tanong ko siguro, pag umiyak ka ba, nasosolve mo yung problema mo? Okay yun. Dalasan mo ang iyak, lakasan mo ang iyak, dahil sa kaya iyak mo, masosolve mo yung problema mo. Pero hindi naman po nangyayari yun. Siguro ang punto ni wise man doon, dinaanan mo na yan. Iniyakan mo na yan. Dapat natuto ka na kesa sa umiyak ka ulit doon sa the same problem na yun. Actually, ang turo nga ni wise man, kahit na nga hindi mo pa nasolusyonan eh. Oh. Balik po tayo sa joke. The same joke. Natawa, na konti natawa, wala nang natawa. Ang pinupunto po ni wise man is this: you have the same problem. Sana, tama yung sinabi po ng Mabel, natuto ka na. Kasi kung natuto ka na, hindi mo na mangyayari. Yes. So, hindi ka naiiyak. Ang ibig sabihin po ni wise man, hindi ka pa natututo. Oo. The same problem, babalik. Pero pagkakaiba ito. Yung tatlong joke, paunti ng paunti yung tawa. Bakit yung tatlong problema, iyak ka pa rin ng iyak? Ang sinasabi niya lang po ito, na iiyak mo na doon sa una. Huwag ka nang umiyak. Yung susunod na pangyayari, yung po ituro ni Mama Bilin. Pag-isipan mo nang mabuti, bakit ba nangyayari at sana makahanap ka ng solusyon. Parang, hindi iiyakan mo na naman na wala na nga nangyari, huli kang umiyak. Parang i-apply niya, dapat yung nangyari doon sa joke na nawawala ng katatawa doon sa pag-iyak sa problema. Dapat nawawala rin yung pag-iyak mo. Dahil natutunan mo na walang silbi o walang tulong yung pag-iyak mo sa parehong problema. Ang dapat mong gawin, huwag mong iyakan. Yes. Hanapan mo ng solusyon yung problemang meron ka. Ang problema po, maraming tao ngayon, nagkamali na, uulit pa. Nasira na relasyon sa kanyang mahal. Hindi naman pinag-aralan, ba't nasira? Kaya iiyak naman. Hindi na natuto. So my point is this: okay pong iyak, di pa namin sasayang masamang iyak. Pero may mga iyak mo hindi na tama. Pag naiyak mo na, tama na. Number 2 lesson start listening to wise man. Ayan, ito pong maganda pong kwento po dito. So si wise man nagturo. Pinakita niya hindi mo kailangang iyakan. So ang punto po ito, ikaw, nakikinig ka sa amin ngayon, binibigyan ka namin ng wise advice. Stop crying over the same problem again and again. Now, But, kahit sabihin po namin to, hindi ibig sabihin titigil ka na umiyak. No. yes. Titigil ka lang umiyak pag nakinig ka sa amin at naniwala ka sa amin. Kasi gano'n na po karaming bagay ang alam natin, hindi naman natin ginagawa. So, baliwala. Kaya napaka-importante po, kumuha po tayo ng magagandang wisdom sa mga taong nakakaunawa ng problema. Kaya pala yung mga magulang, talagang punong-puno ng wisdom di ba? Kaya nga sabi ng Bible, honor thy father and thy mother. Kasi, di ba yung kasabihang, papunta pa lang ikaw, pabalik na sila. Ang dami na nilang mga pinagdaanan. So, matuto tayong makinig. So, sa mga anak po, makinig po kayo mabuti. Kung minsan, para bang inis na kayo sa sinasabi ng mga magulang nyo. Pero may malaki pong katotohanan doon. Na pagdaanan na nila yan, more or less, alam na nila ang mangyayari. Kaya makinig kayo. Pero totoo din naman po, may mga pagkakataon, may alam kayo na hindi alam na magulang nyo. Okay din naman po yun. Pero kadalasan po, mas marami silang alam na hindi natin alam. Kaya, please take time to listen to those people who really love you and who's concerned about you because they know something you might not know. Yes. Number 3, there is always a better way of helping others. Ayan, ito po, isipin nyo. Pag-isipin nyo po, si wise man po, parang counselor siya, life coach, lapit ng lapit yung mga tao sa kanya. Napansin niya, iyak ng iyak itong mga tao sa the same problem. Sabi niya, paulit-ulit na lang to. So, kailangan humanap siya ng ibang paraan para pakita sa mga tao pumupunta sa kanya, hoy, ang problema nyo, ito. Ba't iniiyakan nyo? Ang punto niya, huwag mo nang iyakan, hanapan mo ng solusyon. Yung sinasabi ko sa'yo, pakinggan mo. Kasi pag pinakinggan mo at ginawa mo ito, gaganda ang buhay mo, kesa inuubos mo ang oras mo sa pag-iyak. Correct. Talagang minsan parang hindi mo papakinggan kapag normal na payo lang. Pero sabi nga dito, there's always a better way of helping others. So, ginamit niyang illustration yung joke para matuto yung iba. Sana po, natuto po kayo sa pinag-usapan natin. At, marami tayong pag-uusapan mamaya. Pero para ganahan naman kumain, visit
Butterberries Cafe Food Truck. Every Sunday po yan, 9 a.m. to 5 p.m. at Melrose Trading Post, 7850 Melrose Avenue, Los Angeles, California. For catering po, tawagan po ang numerong 323-610-9005. Ayan. At marami pa tayong pag-uusapan. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa mga global. Huwag bibiti. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa mga global, Vic Garcia po muli. At Abiling Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin continually gumanda ang buhay nyo, continually bibigyan namin kayo ng mga tips para mas gumanda ang buhay. At sa araw na to, pag-uusapan natin mga tips, no? Patungkol sa how to deal with being annoyed, no? Yan. By Clarity Clinic. Marami po sa atin, medyo nangyayari po yan, naiinis tayo, naasar tayo sa mga pangyayari sa buhay, sa mga taong nakapaligid sa atin, sa mga bagay na kumisan wala tayong control, nakakainis. So meron po kami ilang tips na pwede inyong gawin, baka makabawas to ng inyong inis. Kapamilya, nainis ka na ba? O may kilala ka bang madaling mainis? O itatawag ng aggravated, irritated, bothered, angry. Kasi ito yung mga pakiramdam na pwedeng ma-interchange, no? Para ma-describe yung feeling mo of being annoyed. At the end of the day, annoyed inis. yan, inis ka. Correct. Ang sabi nga ni Merriam-Webster Dictionary, yung annoyed daw is defined as feeling of showing angry or irritation. Yan. So, totoo po yan. Halos lahat po tayo dumarating po sa puntong parang nainis tayo, nai-irritate tayo sa napakaraming bagay at napakaraming tao at pangyayari. Tandaan nyo to, whoever is able to anger you is able to control you, sabi ni Pearl Hart yan. Totoo yun. Kung sino tayo nagpapagalit sa'yo, ibig sabihin yung taong yun nakokontrol ka. Ito tanong, gusto nyo bang makontrol ng ibang tao? No. Ibig sabihin po, para hindi ka makontrol ng ibang tao, huwag mong pabayaan yung ginagawa nila ay magdikta ng gagawin mo. Correct. Every time mainis ka at ma-irritate ka sa ginagawa ng iba, that means you allow other people to control you. Yun ang ibig So, sabihin. wag mong bigyan ng authority para controlling ka. Kasi yung feeling annoyed o yung pagkainis can be caused from just about anything, no? But knowing what to do and how to deal with being annoyed is important so that you do not overreact or hurt someone. Yan, totoo po. May tama at maling pagharap po sa mga problemang ito. Kaya pag-usapan po natin yung mga pwede nating gawin para maiwasang ma-irritate, mainis, o allow other people to control you. So may mga ways, no, to deal with being annoyed na ginawa ng Clarity Clinic. Number 1, Number 1, remove yourself or step away from the situation. ibig sabihin po, ito po, napakaganda pong technique po ito. May mga pagkakataon, pag may nakita ka, nainis ka. Pag may nadinig ka, naiinis ka. So, sikreto, napakasimple. Umalis ka dun sa lugar na nakikita mo yung kinaiinisan mo. Doon pa lang po, makikita nyo, mababawasan na yung posibilidad na ikaw ay mainis kasi wala ka na ron. Yun po ang isang magandang technique. So, kumbaga, palamig ka muna before making a premature decision. Kung maaari, when you start to feel being annoyed or naiinis ka na o galit ka na, you should step away. And sabi nga, remove yourself from the situation. Siguro sabi niya, Sir, madali yan. For example, kung may posibilidad akong umalis. Totoo po, may mga sitwasyon na nandito ka sa mall, nainis ka, alis ka sa mall. Okay yon. Nandito ka sa bahay, medyo naiinis ka, alis ka sa bahay. Pwede yon. Pero totoo po, may mga pagkakataon na hindi ka pwedeng umalis. Sample, nasa loob ka ng eroplano o sasakyan. Paano ka alis? Oh. Nasa opisina ka, hindi ka naman pwede mo, magagalit ang boss mo. Huwag kayong magalala, may technique din po tayo dyan. Minsan, kapag nakakapagpalamig ka na at tinanggal mo na yung sarili mo sa sitwasyon, you can cool off and decide the best way to handle. So, tama yung sinabi mo, di ba? Parang, paano ka aalis? Pwede mong alisin yung
pag-focus mo dun sa sitwasyon na yon. At maraming paraan para magpalamig. Maaari ka magpahinga o makinig ka sa relaxing music. Diba? So, yun po yung napaka-importante. Ano po yung ako po, personally po, ang ginagawa, lahat po tayo naiinis, naiirita. May mga pagkakataon na naiirita ako. So, ang ginagawa ko po, nga, pwede umalis kung kaya. Pero bago ka umalis, mag-excuse ka naman. Excuse me, sandali lang, may gagawin lang ako. Excuse me, sandali lang, may pupunta. Kasi mababastos naman po yung kaharap nyo kung alis kayo ng basta-basta. Or, eto po yung pwede ka umalis. May ibang pagkakataon naman po, wala kang, hindi mo pwedeng umalis. So, pwede mong gawin, you try to listen yung music. Oo. to music. Kung pwede. Okay? May mga pagkakataon naman po, i-divert mo yung isip mo, mag-isip ka ng mga bagay na magaganda sa buhay mo o magagandang ginawa ng tao sa buhay mo, ng taong kinaiinisan mo, mamaya medyo mababawasan na po yung inis nyo. Kasi po, at the end of the day, ay natin mainis kasi ang kasunod po na inis, galit. At pag nagalit ka, marami ng masamang pwedeng mangyari sa susunod. Kaya, wag na natin paratingin sa galit, sa inis pa lang, makontrol na po natin dahil baka lumala ang problema. Listen to music. Kung meron ka sa Bible verse, quote Bible verse o magandang mga quotation, okay? Gamitin niyo po itong mga bagay na ito. Mapapansin niyo, ang laki po ng improvement, hindi na kayo maiinis. Oo. Number 2 naman, maaari ka sigurong makipag-usap. Talk to a friend. Kasi having a friend to talk to about what is causing you to be annoyed can be helpful. Marami kaming ganyan, ano? Kami po ay parehong life coaches, no? At maraming naghihinga sa amin, no? Mga kaibigan namin. Kasi as an outsider in a situation, a friend is someone who can be a shoulder for you to lean on. Listen to you or offer advice, and being able to talk through the situation that made you annoyed can be beneficial. So, napaka-importante po nun, humanap kayo ng taong tutulog sa inyo. Pero huwag kayong humanap ng taong inis din sa kinaiinisan nyo. Kasi pag nangyari yun, dadagdag, ay naku, ganyan talaga yan, ganyan, dadama. Hindi po, hanggat maaari po, humanap kayo ng tingin mo objective third party na bibigyan ka ng magandang payo. Kaya mas maganda po, if you can go to a counselor, to a spiritual advisor, to people, therapy, sila po yung makakatulong at bigyan ka ng magandang pananaw sa kinaiinisan. Kasi yung pagkakaroon ng kaibigan, no, para makausap mo, to talk about anything or allowing yourself to feel emotions na ilabas mo, beneficial yun so that you do not bottle up emotions up and boil over. Baka kumulo ka Sabi, para ma-express nyo po yung nararamdaman nyo, pero siguraduhin nyo, meron pong maitutulong yung taong kausap nyo. Importante po. Number 3, exercise. Yeah. Naku, makakatulong ang exercise kasi exercising can be going for a walk, a run, weightlifting, playing a sport with a good friend, o kaya sayaw-sayaw, di ba? Nakaka-release yan ng tension. So, basta nyo, anong connection ng exercise sa inis? Kasi nga po, kaya ka naiinis, nakafocus ka dun sa problema sa tao. Ang purpose po ng exercise is ma-divert yung isip, puso, at katawan mo. So, pag ikaw nag-exercise, concentrated ka sa exercise. So, ibig sabihin, yung utak mo nawala na sa kiniinisan mo. Yung katawan mo nawala na. So, ibig sabihin, mawawala na doon, and there's a big possibility mabawasan ang inis mo or eventually, hindi ka na mainis. Ang purpose mo nito is to divert your focus on something that is good from something that is bad. Tsaka hindi lang siguro yung exercise, pwedeng gardening, di ba? Dancing. Anything that will occupy your mind, body, soul, and spirit. Kasi nakaka-release daw yan ng endorphins, no, which trigger a positive feeling in your body. Kaya pagkatapos mo mag-exercise, you'll feel a sense of euphoria daw and can be accompanied by a positive and energizing outlook in life. Napakaganda po yung pag may hobby ka, ganun. Normally po, madalas po mainis yung mga taong walang hobby, walang ibang ginagawa. So they spend time mainis. Number 4, meditation. Try nyo po yun kasi meditation process po yan ng training your mind to focus and redirect your thoughts. Kasi through meditation, you can train your brain to be rewired, no? Na-rewire siya for positive thoughts. Ito yung sinasabi natin, may mga pagkakataon, hindi ka pwedeng umalis. So what do? You cannot live, you cannot take out your body in that place, but you can take your mind out of it. Ano po yun? Dahil po pasok yung meditation, yung may maganda naman siyang ginawa sa akin, maganda naman ganito, so, mangyayari po, you focus on the good things and not the bad things without you removing yourself from the situation by using your mind and meditation. At dadagdagan lang namin ha,
Panglima to, pray. Sabi nga ni Oswald Chambers, we have to pray with our eyes on God, not on the difficulty. Totoo po, isang napaka-epektibo po pag malapit ka na mainis. Kung kaya, wala na may ibang tao, put your hands together and pray, Lord, tulungan niyo po ako sa sitwasyon ito. Hindi ko na alam ang gagawin. And the good news is this, God is always there in times of need. Paalala ng Bible, my God shall supply all my needs. Sana marami kayong natutunan sa ating mga pinag-usapan. Mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin ano-ano mga paraan para maiwasang masayang ang panahon sa sobrang traffic. Magbabalik pa ang tulong ko para sa magloban. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa Global Vic Garcia po. At Abiling Garcia, Dadako na tayo sa tulong dagdag kaalaman. kung saan hahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Kapamilya, may kilala ka bang tao inis na inis sa traffic? Oo nga, marami yan. At saka nauubos daw ang isa hanggang 3 oras niya sa buhay niya dun sa haba ng kanyang biyahe papunta sa trabaho. Yan. Dagdag pa ang laki ng gasto sa gasolina. Yes, yung iba naman, ang layo ng biyahe nakakatulog na sa pagmamaneho. Delikado yan. Ako. Correct. At oo. hindi lang yan, kung minsan kulang na ang oras nila sa pamilya, sa mga mahal sa buhay, dahil nauubos po sa biyahe. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ano ang mga paraan para maiwasang masayang ang panahon sa sobrang traffic. Sa ating episode na, Hindi na ako natatraffic. pwede pa yon, pwede nang hindi ma-traffic. Mayroon po kaming ilang mga tips na pwede nyo pong gawin kung gusto nyo lang po para hindi na kayo ma-traffic. Kaya makinig po kayo mabuti kung pinagdadaanan nyo to o pinagdadaanan ng mga kapamilya. Baka makatulong Makatulong. sa inyo to. Number 1. Request if you can work from home. Ayan, lalo na po, usong-uso po ang trabaho sa bahay. Baka naman yung trabaho mo, pwede mo request sa boss mo na, boss, pwede naman sa bahay ko May na kilala gawin to." akong ganyan Mm. sinubukan niya, pwede naman pala. Mm. Oo, mag-request ka, baka naman Take note ha, pumayag. baka pumayag. Yes. Sir, paano kung di pumayag? Ang laki ng problema mo. Hindi ka pa nag-request, hindi na ang sagot mo. At kaya ang sagot mo namin, baka pumayag. Oo, you just take your chance. 'Di ba? Sabi nga ni Nora Roberts if you don't go after what you want, you'll never have it. If you don't ask, the answer is always no. So if you don't step forward, you're always in the same place. So yun po yun. Pag hindi ka nagtanong, hindi ka sumubok, no na sigurado ang sagot. Yes. Pero pag nagtanong ka, baka. Again, hindi ko mo sinasabing automatic yes, no? Baka. May kilala nga ako sinubukan niya, sabi ng boss niya, o sige, hybrid tayo. Oo, 3 Sabi araw, niya, 2 araw. oo. At least, 3 araw na bawas sa traffic mo. Correct. Okay na yun. Eto sabi ni Tony Robbins, the only limit to your impact is your imagination and commitment. If you want something, ask for it. Yes. There's no harm in that. Yes, walang mawawala pag nagtanong ka. Pero baka magkaroon ka ng oras sa pamilya, sa bahay mo dahil mababawasan ang traffic. Ay, mas maganda pa sinabi ng Bible, ask and it will be given to you. Mm. Seek and you will find, knock and the door will be open. Lalo na kung kay Lord kayo hingi, baka bigay talaga sa inyo. Kaya hiling lang po namin, may mga trabaho po talagang pwedeng i-work from home. Mayroon o hindi. Tanong mo lang, lalo na yung mga desk work, baka pumayag ang boss mo. Yes. Number 2, look for a job that you can work from home. So, ibig sabihin, may mga pagkakataon, hindi talaga. Hindi papayag. May step number 2. Bakit hindi ka maghanap ng trabaho na talaga, pang nagtrabaho ka, work from home na talaga? Ibig sabihin, Yes. wala ka nang iaas kasi yung trabaho yun, pang work from home daw talaga. At naghanap ka, nag-search ka. So yun po napaka-importante nyo gawin ha. Right now, habang nakikinig kayo sa aming programa, pag-isipan na, baka naman may mga trabahong work from home. At napakadami po kayo. Tatype nyo lang po sa mga work search, job search, Google search. Meron po talaga yung trabahong ino-offer nila, pang bahay. Talagang yun na. Yes. So all you need to do is, get out from your job, transfer. Now, may possibility,
sir, baka mababa yung sweldo. At least nakatipid ka sa gasolina, nakatipid ka ng oras. Paano Kasi kung minsan- mataas? Minsan kasi hindi kino-compute ng iba yun, ano? Akala nila, mas mataas dito, pero hindi nila alam ang laki ng nawawala sa travel. Kaya iniisip nga sa punto po namin, explore man lang, subukan yung maghanap. Baka meron naman, ang laki po na ikagiginhawa ng buhay nyo. Kesa mainis ka, maasar ka, ano ba, tanggapin mo na yung sitwasyong traffic ka palagi. Hindi po, may mga option. Dalawa na po yung nabibigay namin. Ito yung pangatlo. Live where you work or Ayan. live close to where you work. 'Di ba? Pwede ka lumipat ng tirahan yung malapit sa iyong pinagtatrabahuan, 'di ba? So, ibig sabihin, Oo. kung saan ka nagtatrabaho, dapat doon ka tumira. Close. Oo. Kaya mahaba ang biyahe mo ngayon, yung pinagtatrabaho mo malayo sa iyong tirahan. So, na nangyayari, napopwersa kang biyahe, matraffic. So, ang punto po namin, kung ikaw nagrenta, ba't hindi ka nalang magrenta ng bahay malapit sa pinagtatrabahoan mo, so nakatipid ka ng traffic. Or, may mga pagkataon, hindi ako nagrenta, may bahay ako. So, ang option mo, ba't hindi ka bumili ng bahay, benta mo yung bahay mo ngayon, Oo. bumili ka ng bahay na malapit doon sa pinagtatrabahuhan mo. Di, walang traffic. May isa pa, mamabili. Ano yun? Bakit hindi mo parentahan yung bahay mo ngayon? Wala kang bibenta. Wala kang bibenta. Ha? Oo. Tapos yung pinagre-rentahan mo, kinita mo, magrenta ka malapit doon sa pinagtatrabahuan mo. So what happened? You're able to work near your you're enabled to live near your work, and because of that, matitipad po nyo yung inyong Yes. biyahe. Ang prinsipyo niyan ay ito yung trabaho mo, lalapit ka Mm-mm. doon. Pero yung number 4 naman natin ay work where you live. Ito naman yung wala ka pang true work, maghanap ka ng trabaho na malapit sa iyong tirahan. Baliktad mo, hindi. Ibig sabihin, Oo. pwedeng may trabaho ka ngayon. Pwedeng wala. Pwedeng ka mag-resign. This time, dito ka nakatira. Oo. Dito ka nagkatrabaho. You give up this job. Maghanap ka ng trabaho malapit sa bahay mo. Nasa vicinity mo. So, ano mangyayari? Hindi ka na biyahe. Ibig sabihin, dalawa po yan. Yung una, yung tip number 3, eto yung trabaho mo, tumira ka malapit sa trabaho mo. Yung pangapat pong technique, eto yung bahay mo, magtrabaho ka malapit sa bahay mo. So, either way po, pwede niyong gawin, makakabawas po ito ng malaki sa traffic na pinagdadanasan mo na napakalaki po ng impact sa buhay niyo. Actually, marami mag-explore ka lang. Marami, di ba, na trabaho, baka inisip mo, hindi, yun yung unang tumanggap sa akin, doon ako. Hindi, marami nandyan lang sa vicinity mo at baka hindi mo alam, nag-aantay lang pala Totoo yan yun. sa'yo. Dagdag ko lang, sir, hindi yan ang training ko eh. Paano kung walang trabaho dun sa qualification ko? Oh. Posible yun. Baka naman pwede ka magsimula ng bagong trabaho. May mga pagkakataon pong gano'n, kaya lang, pinapunto ko lang, may problema ka, may solusyon yan, hanapan mo lang, hindi, you don't need to live with that problem for the rest of your life. Okay. Correct. Nako, marami pa tayong pag-uusapan. Pero may paalala lang ako bago tayo mag-break, para sa mga nanalo ng Crown Plaza Manila Galleria at Holiday Inn Manila Galleria gift certificates, paalala lang po, pakicheck lang inyong email at mag-coordinate lang po sa tulong ko pasamoglobal@gmail.com kung papaano niyo po ma-claim ang inyong prize. Okay, sa aming pagbabalik, itutuloy pa po dati ng ating kwento. Magbabalik pa ang tulong ko Pasamo Global. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa mo Global. Vic Garcia bumalik. At Abilene Garcia. Bago natin pagpatuloy ang topic sa araw na to, ano dapat natin gawin? Magbibigay daan muna tayo sa musical hair tips ni Jane Maganchang ng Jane Rockstar Salon. Jane? We must treat other people well and make the Spirit of God dwell. But don't forget to give yourself attention, like giving your hair a different version. We must treat other people well and make the Spirit of God dwell. But don't forget
galing naman. Maraming salamat, Jane. Until next time. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano mga paraan para maiwasang masayang ang panahon sa sobrang traffic. Correct. Sa ating episode na Hindi na ako natatraffic. Pwede ba yun? Pwede. Di ba didiscuss namin yung 4 kanina? Ano yung 4 na didiscuss natin? Pwede Oo, na sabi matraffic. natin, request if you can work from home. When you work from home, hindi ka na matatraffic. Number 2. Look for a job that you can work from home or search for a job that allows you to work Ibig from sabihin, kung makahalipat ka sa trabahong work from home, hindi mo na kailangan bumiyahe. home. Yes. Number 3. Number 3, live where you work or So, live close to where you Kung work. ito yung trabaho mo, tumira ka malapit sa pinagtatrabahuan mo, edi may iwasan na ang traffic. At yung pang-apat na discuss natin, work where you live. Ibig sabihin, ito'y tirahan mo. Maghanap ka ng pagtatrabahuan malapit sa tirahan mo, then nakaiwas ka ng traffic. Napansin niyo po, may mga paraan po para masolusyonan ang problemang pinagdadaanan nyo. Number 5. Number 5, start a business, no? Na that you can do at home. 'Di ba? Magsimula ka ng sarili mong negosyo na pwede mong gawin sa bahay. Maraming ganyan. Yan. So, maghanap po kayo ng negosyo. Take note, ibig sabihin, you resign from work, you start your own business. At yung business na gagawin nyo, pwede nyo gawin sa bahay na bihira lang kayong bumiyahe. So, naiwasan nyo traffic. Siguro tanong nyo, meron ba noon? Ay, meron po! Alam nyo, Pag-usapan natin. kapamilya, halos lahat ng mga taong kakilala namin, gusto nila mag-business. Malamang kasama ka dito. Ikaw, di ba? Matagal mo na Diba? gusto mo mag-business. Pero minsan, parang sinasabi niya, naku, up to now, wala pa ring business. Bakit kaya? Simple lang ang sagot dyan. Hindi kasi pa nila sinisimulan. Ganun lang kasimple. Diba? Maraming tao nagsabi, Sir, matagal ko na gusto magnegosyo, ganito. Iba tumanda na, Sir, magninegosyo ko. Ba't hindi ka pa nagninegosyo? Simple lang po. Kasi hindi mo pa sinisimulan. Sino na dapat gagawin? Simulan mo, pag sinimulan mo na, mapagninegosyo ka na. Makinig ka Yes. mabuti. Napaka-importante ito pag-usapan rin. Malamang sasabihin ng marami, hindi naman alam kung paano Yeah. mag-business. Ang sagot, di pag-aralan Yeah, mo. panibag. Kanina, kaya ka walang negosyo, hindi ka nagsisimula. Hindi ko alam. Kaya nga, pag hindi mo alam, ano dapat? Alamin. Kasi marami naman tayong hindi Oh. alam sa buhay noon, 'di ba? 'Di ba? Dati marunong ka ba mag-computer, Hindi. gumamit ng cellphone? Paano ka natuto? Paano? Pinag-aralan. Ay, oo, ganun po. Inalam nyo kung paano gumamit ng cellphone, paano gumamit ng computer. Kaya natuto, ganun din po kung gusto nyong magnegosyo. Paano pag sinabi? Alamin nyo kung paano magnegosyo. Paano pag sinabi, paano sir kung magkamali ako? Paano kung malugi ako? Ang sagot, Oo. Nung una kang gumamit ng cellphone, tama ba lahat ng ginawa mo? hindi. O, di ba hindi? So, nagkamali ka rin, pero patuloy mong pinag-aralan, ganun din sa negosyo. So, yun po. Kung possibility bang malugi pag nagnegosyo? Yes po. Kami po, we started so many business already. Napakarami na tao po. Kasama po sa yung pagkakamali sa pagninegosyo. Gaya po ng sample na binigay ng Avelin, nung magsimula kang gumamit ng cellphone, tama ba lahat? Hindi. Dahil mong mali. Ay, mali. Ba't ngayon marunong ka na? Kasi hindi ka tumigil. Patuloy mo inaral, yung mga pagkakamali mo itama mo, and eventually ngayon, expert ka na gumamit ng computer at expert ka na gumamit ng cellphone. At ito pa, gano'ng karami sa inyo hindi marunong mag-selfie before, lalo na yung mga edad, di ba? Ngayon, ang galing-galing mo nang mag-selfie. Bakit? Kasi inaral mo. Ganun din po kung nagbabala kayong magnegosyo. Aralin. Pag nagsimula ka ng negosyo, pwede kang magkamali. Oo. Okay lang yun. Pero huwag kang titigil. Aralin mo pa uli. Huwag kang titigil, aral lang ng aral at magugulat ka. Isang araw, meron ka ng successful na negosyo. Kailan nangyari yun? Nung nakinig ka sa amin at sinabi namin sa inyo, simulan mo at aralin mo. Oh, grabe no, paraan para hindi ma-traffic. Yes! Oo, number 6, pwede kang mag-start ng vlog. Aba, ano Oo. yan? Ano yan? Alam niyo po, napakaraming tao ngayon ang kumikita ng malaki habang gumagawa ng video sa loob ng bahay. Yan, alin na po. Ito niyo ako din. Kaya, Alam niyo po ito, napakaraming tao na ngayong kumikita ng mas malaki kumpara sa kinikita na nila dati na nagtatrabaho sila, natatraffic sila, napapagalitan sila ng boss nila. Ang ginagawa po nila, nagbablog po sila. Alam niyo po yung vlog. Ito po yung pinapanood niyo sa YouTube, sa mga social media na pinapanood niyo. Tapos, every time panood niyo, may lumalabas na commercial. Alam niyo po yung commercial na yun, yung po kinikita nung taong gumawa ng video, ito ang masaya. Karamihan po sa mga taong ito na nakikita niyo, hindi po lahat, karamihan ay ginagawa lang po nila yung video na yun
at the comfort of their home sa Oo. loob ng bahay. Pero may mga pagkakataon po, iba dito lumalabas ang bahay. Meron po totoo yun. Yun, natatraffic din yun, lumalabas din yun. Pero marami po sa kanila, sa loob lang ng bahay nila ginagawa At saka, ito. At hindi na sila Ang natatraffic. ginagamit nga lang dyan, minsan cellphone lang. So, hindi mo kailangan po ng mahal na Oo, equipment. Pero kung equipment. gusto mo, pwede rin. Pwede. Pero you can start with a simple cellphone. Yung cellphone na Oo, ginagamit pwede mo, yun. yun na yun. Yo, malamang tanong nyo, paano? Yeah. Eh, sagot namin, alamin mo. Ganon din diba? po. Kung di nyo alam magnegosyo, alamin. Hindi ko alam gumawa ng vlog. Alamin. Kaya O, napaka-importante, alamin nyo po Minsan yung mga bagay sasabihin parang na. wala akong talent, katulad ng iba. Sagot namin, tignan mo yung maraming tao na gumagawa niyan, di ba? May mga talent sila na parang, ay grabe, no? Parang, akala mo hindi talent, pero talent pala. Ito po yung mga pinapanood yung video Oo. vlog na binabalik-balikan nyo. Oo. At every time binabalik-balikan nyo, kumikita sila. Ako wala akong talent. Pag-isipan nyo mabuti. Yung mga napapanood yung vlog na karpintero, ano talent niya? Karpintero, mekaniko. Oo, yung pagkat ng wood, di Yung ba? iba, mahilig kumain. O kumakain lang, o magpatawa. Magpatawa. O kaya, Oo. yung iba, mangbaboy lang ng kung ano-ano. O kahit anong kalokohan. Pag-isipan nyo mabuti. Wala ka ba nun? May Pero talent wag ka. naman kalokohan. Oo nga. Pero hindi, may mga vlog kasi na parang wala lang. Wala ka makuha. Pero nag-i-enjoy ka panoorin. Ang punto ko lang po ito, Entertainment. baka meron ka niyan, baka ito'y makasolve sa problema mo sa pagbiyahe-biyahe because magagawa mo to at home. But again, hindi ito magic na pag ginawa mo, mangyayari. Hindi po. Inaaral to, pinagbubuhusan ng panahon, pwede ka magpatulong, gumawa para magabayan ka sa mga bagay nito. At who knows, ito solve sa traffic problem. May mga kaibigan kami na sinasabi na hindi naman automatic yan. Hindi. Talagang investment din yan ng time, effort, di ba? So, minsan magugulat ka na lang na after 3 months, after 6 months, nagbubunga na yung mga tinanim mo. Sabi lang namin, why don't you try? Baka. Mamaya, tutuloy natin ang ating usapan ha kung ano-anong paraan para maiwasang masayang ang panahon sa sobrang traffic. Magbabalik pa po ang tulong ko para sa Maglobal. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa Maglobal. Vic Garcia pumuli. At Abilene Garcia, bago natin ipagpatuloy ang topic sa araw na to, magbibigidaan muna tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefits Specialist na si Gina Criste. Gina! Kapamilya, nandito na naman ako. Are you ready for the unexpected? Paano kung bigla kang na-aksidente that leads to a coma or paralysis? Have you ever thought how you would cope? Life can change in an instant, kaya dapat lagi tayong handa. One way to prepare is through life insurance with living benefits. Have you considered how can this protect you and your loved ones? Imagine having peace of mind, knowing that if something were to happen, meron kang financial support. It can provide funds for medical expenses, therapy, and everyday needs. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pera habang nagpapagaling ka. Isn't that a powerful way to ensure security? But beyond financial preparation, we need to trust God. Nasa Kanya ang tunay na pag-asa. When we face challenges, it's our faith that can carry us through. By combining faith and practical steps, we can face the future with confidence. Trust in God's plans and His unwavering love. Sa ganitong paraan, you can ensure that no matter what happens, you and your family will be protected. Pero huwag kakalimutan ang blessing ng living benefits. These are benefits for the living. Mapapakinabangan ang life insurance mo habang buhay ka pa. So don't wait until it's too late. I'm here to help you. Gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefits specialist. Ang maganda dito, makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Ito po si Gina Christie. Text or call me at 323-244-9784 or send an email to tulongkopasamoglobal@gmail.com.
Until next time! Maraming salamat, Gina. Until next time. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano mga paraan para maiwasang masayang ang panahon sa sobrang traffic. Sa ating episode na, hindi na ako nata-traffic. Pwede ba yun? Ito na nga po. 6 na ibigay namin. I-review natin. Baka makatulong sa number inyo. 1, sabi namin kanina, request if you can work from home. Number 2, look for a job that will allow you to work from home. Correct. Maghanap ka ng trabaho na mag-allow sa'yo na sa bahay ka lang. Number 3, live where you work or live close to where you work. Lumipat ka ng tirahan, yung malapit sa iyong pinagtatrabaho. Hindi, wala ng traffic. Number 4, work where you live. Maghanap ka ng trabahong malapit sa iyong tirahan. No, kasi kung nagtatrabaho ka, malapit sa tirahan, di wala ng traffic. Di ba? May mga solusyon eh. Number 5. Start a business that you can do at home. Magsimula ka ng sarili mong negosyo na pwede mong gawin sa bahay. Di wala na namang traffic. Number 6, start a vlog. Ayan, mag-vlog ka na, gagawa ka ng video-video sa bahay lang. O di walang traffic. Tapos niyo po, 6 na tong technique na pwede niyong gawin na makaiwas kayo sa traffic habang kumikita pa rin kayo. Kasi po yan, gusto niyo, kumita pa rin kayo. Number 7. 7, start investing financial instruments. Yan, mag-invest ka sa mga financial instrument para kumita ka ng pera habang nasa bahay ka at hindi ka bumabiyahe. Ano po ibig sabihin nito? Hindi mo na kailangan lumabas ng bahay para magtrabaho at matraffic. May paraan ho para kumita. Sa bahay ka lang. Mag-i-invest ka. Kung ano-anong financial instrument, nasa bahay ka lang, kumikita ka, hindi ka na nata-traffic. At tatanungin naman nila, ano yan? Saan yan? At paano yan? Pwede siguro sa mga stock market, mutual fund, annuity, yung mga, sabi nga nila, guaranteed income, di ba? Foreign exchange, at marami So, pang iba. yan po yung sinasabi natin mga financial instrument na pwede kayong mag-invest. At yan po ay available to anybody na may kakayanang gawin ito. At ito po, pwede niyang gawin at the comfort of your home. Basta meron lang po kayong computer, meron kayong cellphone, invest kayo, pero wag nyo papasukin, kung hindi nyo aralin. So, ang tatanungin na naman, sir, paano yan? Hindi namin alam. Ano na naman ang sagot namin pag di alam? Alamin. Pag nalaman nyo na, mag-i-invest na kayo, which is being done by a lot of people today na nasa bahay at hindi natatraffic. At kapag natuto kang mag-invest, pwede ka nang kumita. Sabi nga nila kumikita habang natutulog. Yan. So, diba? ito, kikita ka na ngayon habang nasa bahay ka lang, hindi ka na aalis ng bahay. So, yung pangangailangan mo ng kaperahan, pati ikaw nagtatrabaho, biyahe ng pagkalayo-layo, na-satisfied na po natin yan. At ano ba yung pinakamaganda? Oo, yung nga sabi ko kanina, pwede kang kumita habang natutulog ka. Yan. Kasi di ba yung investment mo, palaki ng palaki. Kaya nga minsan yung mga time deposit, certificate of deposit, hindi mo ginagalaw yung pera mo doon pero kumikita. Ito po yung isa sa napakagandang paraan para kumita ng pera. Kumita ka ng pera habang natutulog. Ikaw, nasubukan mo na bang kumita ng pera habang natutulog? Sir, hindi pa. Hoy, promise, nasubukan mo na. Nakatulog ka naman sa trabaho mo kahit ilang segundo. Kumita ka ng pera habang natutulog. Pero hindi po yan pinag-usapan natin. Ang pinag-usapan natin, when you learn to invest your money on the right instrument, you put in your money, habang ikaw nasa bahay, habang ikaw nagpapahinga, o habang ikaw natutulog, yung pera mo parami, at hindi ka pa nata-traffic. Ang tanong nila, paano? Kung At wala akong pera. Oo, ay malaking problema yan. Paano ka mag-i-invest kung wala kang pang-invest? Pero maraming paraan para magkaroon ng Yan. pang-invest. Even yung pang-invest, Yes. tuturo namin, sir, wala akong pang-invest, wala akong pera. Oh, step number 1. Siguro, start saving. Ayun. Oo, money, yung natitipid mo, nagiging investment. For example, bawas ka ng gastos. Kung bumabasos ka sa mamahaling kape, mahaling bagay, mahaling ganito. Mga meals Makatipid mo. ka ng $500 a month. Start with that. Doon ka na magsimula. When you start saving money, so kung $500 matitipid mo, take note, after 1 year, mayroon ka ng 6,000. Start with 6,000 investment. Unti-untiin nyo po. Mapapansin nyo sa araw, kumikita na kayo sa investment and eventually, kikita na kayo ng malaki. So my point is this, may pang-invest ka. May pera ka natatanggap buwan-buwan, kumikita ka, i-save mo, you must save mo, invest. Hindi kaya-kaya mo yun. Correct. Or kaya i-sell mo yung assets. Ayan. No? May mga natatabi-tabi ka dyan, di ba? Na mga gamit na hindi mo na kailangan, ibenta mo. Or maging bahay, di ba? Mm. Pwede mo pagkakitaan. Ano ba yung meron ka? Oo. Ibig sabihin,
para magkaroon ka ng pera, para ka kasi kumita sa investment, dapat may pang-invest ka. Correct. At ang sinasabi, wala po ako invest. Hindi po totoo yun. May bahay ka. Siring bahay, may utang pa, yun nga. Kaya ba siya, pwede ka mag-loan sa equity mo, tapos yung equity, pwede mong pang... Oo, o kaya, palakihin yun. yung bahay mo, ibenta mo. So, may makukuha kang pera. Tapos, magrenta ka muna. So, yung tira, invest mo. O, di may pang-invest ka na. Ano pa? Sir, kotse. Oh, may kotse ka. Ibenta mo. Take note ha, pwede ka nang hindi magtrabaho, baka hindi mo na kailangan ng kotse kasi hindi ka na mabaya, sa bahay ka na lang. O, may kotse na may isama mo. Yung kotse, ibenta, simulan mo ron. Ibig sabihin, start somewhere. May computer kang sobra na hindi mo na ginagamit, cellphone, o any god, mamahaling bag, mamahaling sapatos na pwedeng ibenta. Start your investment there at doon matututo ka unti-unti at one day, mapapansin mo, pwede ka nang di magtrabaho, pwede ka nang di bumiyahe dahil sa investment, sa pera, sa investment na kinikita. Or may mga gadgets ka na natutulog lang sa bahay. Gamitin mo yan para mapang-invest mo. No? Cellphone, computer, iPad, at kung ano-ano pa. Ay, isa pa ho, pwede nyo gamitin yung retirement funds nyo. Oo nga, oo. Iba nagsasave kayo ng Oo. 401, iba may ginagawa. So kung meron po kayong ganang savings, use your savings to invest so that kumita kayo. Naalala ko yung Pera. sinabi ni Dave Ramsey. Sabi niya, wealth building is not rocket science. Hindi po. It's discipline and patience over time. So discipline to study, discipline to save, discipline to invest, and over time, you learn a lot of money. Pero ang best investment according to Benjamin Franklin, an investment in knowledge pays the best interest. Kaya nga po, paulit-ulit namin sinasabi, pag hindi alamin, yun po yung when you invest on learning and knowing, sabi rin po ni Warren Buffett, when you learn, you earn. So, napaka-importante po, and the more you learn, the more you earn. Ito po, pagalingin nyo sarili nyo para matuto na maraming bagay para mas gumanda po. Number 8, baka pwede nang mag-retire. Aba, bakit? Para yun. Oo, para hindi ka na matraffic, tumigil ka na magtrabaho, baka naman retirement age mo na para hindi mo na kailangang bumiyahe. At kapag hindi ka na babiyahe, hindi ka na matatraffic. Totoo yun. Pwede ka mag-retire, whether retirement age mo o hindi. Kasi po, hindi mo naman kailangang hintayin yung retirement age to retire. Oo, pwede rin. May mga kilala po kami, hindi pa umabot ng retirement age, nag-retire na kasi ayaw na nila magtrabaho. They're not savings for the future. It's totoo, some of you, pwede naman kayo mag-retire na eh. Iba sa inyo, pwede na mabuhay ng maayos kahit di na kayo nagtatrabaho. Kaya lang, pinili nyo pa rin magtrabaho. Ayun, na-traffic tuloy kayo. Oo. Maraming tao ngayon, matanda na nagtatrabaho pa. Yung iba, meron namang sapat na ipon, pero nagtatrabaho pa rin. Eh kung ikaw ito at ayaw mong matraffic, mag-retire. Retire ka na para wala ng traffic. Mag-enjoy ka na lang sa buhay. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon. At next week, mas marami pa tayong pag-usapan na tunay na magpapaganda ng inyong buhay. At ng mga mahal nyo sa buhay. Manalangin po tayo. Ang mga nasa langit, maraming po salamat sa pagtuturo niyo po sa amin sa tamang paggamit ng aming buhay, ng aming oras. Maging po yung oras na sasayang namin sa traffic. Ang dalangin po namin, bawat oras, panahon na binigay niyo po sa amin ay magamit namin ng tama. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Laging tandaan kung ano man ang naitulong sa inyo ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod nating pagsasama. At sama-sama nating pagandahin ang ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Ako po ang inyong kapamilya, Vic Garcia. Ako naman po si Evelyn Garcia. Laging tandaan, sa tulong ko pa sa Mo Global, Gaganda gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo.